May mga gabi na binabago ang lahat. Ang gabing iyon, para sa akin, ay nagsimula sa isang sigaw, isang malakas na kalabog, at ang biglaang tanong sa aking sarili kung dapat ba akong magpasalamat sa kotseng bumangga sa akin, o isumpa habang buhay ang taong nagmamaneho nito. Normal lang naman ang lahat ilang minuto bago ang insidente. Kagagaling lang namin ni Junior, ang bunso kong kapatid, sa sari-sari store ni Aling Nena sa kanto. Hawak ko ang isang supot ng pandesal na pinainit pa at isang maliit na bote ng gamot para sa ubo ni nanay. Si Junior naman, abala sa pagkain ng chocnut na binili niya mula sa sukli. Ate, sabi niya, puno pa ang bibig. Sana fiesta na ulit no? Para may perya. Gusto ko ulit sumakay sa Ferris wheel. Napangiti ako. Malayo pa ang fiesta, bunso. Mag-ipon ka muna. At ubusin mo muna yung kinakain mo bago ka magsalita. Nasa tapat na kami ng terminal ang tricycle sa Giv. Dalit Norte, isang pamilyar na tanawin sa aming araw-araw na buhay. Ang ingay ng mga makinang two-stroke, ang amoy ng usok na humahalo sa alikabok ng kalsada, at ang tawanan ng mga driver na naghihintay ng pasahero. Payapa. Ordinaryo. Inakay ko si Junior para tumawid. Dahan-dahan lang, paalala ko, kahit nakabisado na namin ang bawat lubak at bawat ugali ng mga sasakyang dumadaan dito. Lumingon ako sa kaliwa, malinis. Lumingon ako sa kanan, may paparating na ilaw pero sa tingin ko'y malayo pa. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Pero nagkamali ako. Ang ilaw na akala ko'y malayo ay biglang naging isang nakakasilaw na liwanag. Kasabay nito ang isang matinis na pagpreno ng gulong sa semento, isang tunog na parang pinupunit ang katahimikan ng gabi. Wala na akong oras para mag-isip. Ang tanging nagawa ko ay itulak si Junior ng malakas palayo sa akin, papunta sa gilid ng kalsada. Junior! Kasunod ng sigaw ko ang isang malakas na impact sa aking kanang binti. Tumilapon ang supot ng pandesal. Nagpagulong-gulong ang bote ng gamot. Ang huli kong nakita bago ako bumagsak ay ang nag-aalalang mukha ni Junior at ang madilim na langit. Pagkatapos, ang magaspang at mainit na aspalto sa aking pisngi. 8. Ate Brianna, dinig kong sigaw ni Junior, nanginginig ang boses. May mga aninong nagsilapitan. Mga boses na nagtatanong. Okay ka lang, miss? Ano nang nangyari? Tawagin niyo si Cap. Masakit ang buo kong katawan, pero ang binti ko ang may pinakamatinding kirot. Sinubukan kong bumangon, pero parang may libo-libong karayom na tumusok dito. Napahiga akong muli na paungol sa sakit. Kasabay ng pagdami ng mga usisero, bumukas ang pinto ng sasakyang nakabangga sa akin. Isang itim, makintab na sedan na halatang hindi nababagay sa simpleng barangay namin. Lumabas mula rito ang isang lalaking nasa mga 50 anyos, maayos ang pananamit, naka-polo shirt na plansado at slacks. Hindi siya mukhang nataranta, hindi tulad ng karaniwang driver na makakabangga. Kalmado ang kanyang mukha, pero may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Diyos ko, ate, humahagulgol na si Junior sa tabi ko, hawak ang braso ko. Tumawag kayo ng tulong. Lumapit ang lalaki. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay si Junior. Inaasahan kong magagalit siya, o magsisinungaling o tatakas. Pero iba ang ginawa niya. Tumingin siya sa mga taong nakapalibot at nagsalita sa isang boses na puno ng otoridad, pero hindi mayabang. Ako ang bahala. Huwag kayong mag-alala. Dadalhin ko siya sa ospital. Sinubukan kong magsalita, pero galit ang namumutawi sa akin. Anong bahala? Tingnan mo ang ginawa mo. Muntik mo nang mapatay ang kapatid ko, sigaw ko, kahit na nanginginig ang boses ko sa sakit at takot. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Walang bahid ng pagkainis sa kanyang mukha. Sa halip, may kakaibang pagtitig doon, na para bang sinusuri niya hindi lang ang sugat ko, kundi ang buong pagkatao ko. Huminahon ka, miss, sabi niya sa paraang hindi nag-uutos, kundi nagpapaliwanag. May paraan para maayos to. May paraan para maayos to. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ko. Ganoon na lang ba iyon kadali para sa kanya? Isang pagkakamali na kayang ayusin ng pera. Lalong kumulo ang dugo ko. Para sa mga mayayamang tulad niya, lahat ng bagay ay may katapat na presyo. Bago pa ako makasagot, binuhat na ako ng 2 tanod na rumesponde at maingat na isinakay sa likod ng kanyang kotse.
Isinama niya si Junior sa front seat. Ang amoy ng leather at bagong air freshener sa loob ng sasakyan ay isang malaking sampal sa akin, isang paalala kung gaano kalaki ang agwat ng mundo namin sa mundo niya. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, tahimik lang akong umiiyak sa likod, hindi lang dahil sa sakit ng binti ko, kundi dahil sa galit at sa pakiramdam na wala akong kalaban-laban. Sa emergency room ng pinakamalapit na pribadong ospital, naging malinaw sa akin kung gaano kalakas ang impluensya ng lalaking ito. Isang tawag lang niya at lahat ng nurse at doktor ay kumilos agad. Walang pila, walang mahabang paghihintay. Ako, nasanay sa pagtitiis sa public hospital para sa lagnat ni nanay, ay biglang nasa isang kwartong malamig at malinis habang sinusuri ng doktor ang binti ko. Minor fracture lang sa bandang bukong-bukong, miss, sabi ng doktor matapos tingnan ang x-ray. Walang nabaling buto pero mailamat. You need to rest it for at least 2 weeks. Huwag mo masyadong ibibigay ang bigat mo dyan. Salamat sa Diyos at hindi malala. Pero ang kasunod na pumasok sa isip ko ay ang gastos. Ang x-ray, ang gamot, ang bayad sa doktor. Sino ang magbabayad nito? Pumasok sa kwarto ang lalaki. Inabutan niya ng isang basong tubig si Junior na nakaupo sa isang sulok, namumugto pa rin ang mga mata. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Ako si Eric Almazan, pagpapakilala niya. At humihingi ako ng tawad sa nangyari. It was my fault. Masyado akong abala sa pag-iisip kaya hindi ko kayo napansin kaagad. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang siyang magsalita habang pinapakiramdaman ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Nabayaran ko na ang lahat ng gastusin dito sa ospital, patuloy niya. Pati na rin ang mga gamot na irereseta sa'yo. Ihahatid ko kayo pa uwi mamaya. Galit pa rin ako, pero ang bigat sa dibdib ko ay bahagyang gumaan. Isang malaking problema ang nawala. Pero hindi pa rin sapat. 2 linggo akong hindi makakapagtrabaho, sabi ko, matigas ang tono. Nag-iisang breadwinner ako ng pamilya ko. Paano kami kakain? Ito na. Ito na ang hinihintay ko. Ang parte kung saan mag-aalok siya ng pera para manahimik ako, para hindi ko na siya idemanda. Handa na akong makipagtalo. Handa na akong sabihin na hindi nabibili ng pera ang takot na idinulot niya sa amin. Pero muli, ginulat niya ako. Hindi siya kumuha ng wallet. Hindi siya nagsulat ng tseke. Sa halip, umupo siya sa silyang katabi ng kama ko at tinitigan akong muli na para bang may malalim siyang iniisip. Alam ko, mahinahon niyang sabi. Kaya hindi lang danyos ang ibibigay ko sa'yo. Huminga siya ng malalim. Gusto kitang alukin ang trabaho. Napakunot ang noo ko. Trabaho? Anong klaseng trabaho? Gagawin mo akong tagaplansa ng mga polo mo, may bahid ng pang-iinsulto sa boses ko. Hindi siya natinag. Mas malaki ang sahod kaysa sa kinikita mo ngayon, sigurado ako. Kailangan ko ng isang tagapag-alaga. Para sa anak ko. Natigilan ako. Tagapag-alaga? Ako. Isang babaeng halos mamatay sa kapabayaan niya. Bakit ako, tanong ko, puno ng pagdududa. Maraming ahensya dyan na pwedeng pagkunan ng caregiver. Bakit isang estrangherong nabangga mo lang sa daan? Dahil kailangan ng anak ko ng isang taong totoo, sagot ni Emmy Almazan, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mukha na hindi ko inaasahan, pagod. Isang malalim na kapaguran. Kailangan niya ng isang taong hindi siya kaawaan, kundi isang taong kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang taong matatag. Tumingin siya sa binti kong nakakast. At base sa kung paano mo itinulak ang kapatid mo at hinarap ako kanina, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko, ikaw ang taong iyon. Ang utak ko ay nagmistulang isang sirang calculator. Nag-uunahan ang mga numero. Ang upa sa bahay. Ang matrikula ni Junior. Ang maintenance na gamot ni nanay. Ang alok niya ay parang isang life raft na inihagis sa isang taong nalulunod. Pero ang pride ko, ang galit ko, ay parang isang malaking bato na humihila sa akin pababa. Magkano, iyon na lang ang lumabas sa bibig ko. Sinabi niya ang halaga. At sa isang iglap parang nabingi ako. Ang sahod na inaalok niya sa isang buwan ay katumbas ng 6 na buwang kita ko sa pagiging staff sa isang maliit na karinderya. Ang perang iyon ay hindi lang life raft, iyon ay isang mamahaling yacht na kayang dalhin ang pamilya ko sa mas magandang buhay.
Nawala lahat ng tapang ko. Ang galit ay napalitan ng isang desperadong kalkulasyon. Kaya ko bang lunukin ang pride ko para sa pamilya ko? Kaya ko bang magtrabaho para sa taong halos kumitil sa akin? Nakita ni M.E. Almazan ang pagbabago sa ekspresyon ko. Tumango siya, na para bang alam na niya ang magiging desisyon ko. Sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa kanya. Nandito rin siya sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Nag-alinlangan ako, pero sumunod din ako. Inaalalayan ni Junior, dahan-dahan ang bawat hakbang dahil sa cast sa aking paa. Ang bawat tapak ay masakit, pero mas masakit ang pagtatalo sa loob ng isip ko. Dinala niya kami sa isang pribadong silid sa kabilang wing ng ospital. Mas malaki, mas maganda. May sofa at sariling banyo. Pagbukas niya ng pinto, isang figura ang nakatalikod sa amin, nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Anak, tawag ni M.V. Almazan, may lambing sa kanyang boses. May ipapakilala ako sa'yo. Siya si Brianna. Siya na ang magiging bago mong kasama. Dahan-dahang umikot ang wheelchair. At sa sandaling iyon, ang sahig na kinatatayuan ko ay parang gumuho. Ang hangin ay biglang nawala sa aking mga baga. Ang sakit sa aking binti ay napalitan ng isang pamilyar na kirot sa aking dibdib, isang kirot na matagal ko nang ibinaon at kinalimutan. Ang lalaking nakaupo sa wheelchair, na may malamig at walang emosyong mga mata, na may mukhang mas payat at mas mapait kaysa sa huli kong pagkikita sa kanya, ay ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking minsan ding dumurog sa puso ko noong high school. Si Irvin. Nakatitig siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang multo ng nakaraan, isang munting kislap ng pagkakilala, na agad natabunan ng isang alon ng galit at pagkasuklam. Sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi lang pa ako ang nasira ngayong gabi. Pati ang puso kong akala ko'y matagal ng buo, ay muling nagkapira-piraso dahil sa parehong lalaki. Kung may mas masakit pa sa bali sa paa, iyon ay ang makitang muli ang taong bumasag sa puso mo, lalo na kung siya ang dahilan kung bakit kailangan mong magtrabaho para sa pamilya niya. Ang hangin sa loob ng malamig na silid ng ospital ay biglang naging mabigat, siksik sa mga alaala at nonood na galit na 10 taon kong sinubukang ibaon sa limot. Si Irvin. Ang pangalan niya ay parang laso na dahan-dahang gumapang pabalik sa sistema ko. Ang kanyang mukha, na dati laging mayabang na nakangiti, ngayon ay balot ng kapaitan. Ang mga mata niyang dati nang aakit, ngayon ay malamig na parang yelo, puno ng pagkasuklam habang nakatitig sa akin. Siya, tanong ni Irvin, ang boses niya ay magaspang at walang anumang bakas ng pagkagulat, puro pagkadismaya. Ibinaling niya ang tingin sa kanyang ama. Dad, are you serious? Sa lahat ng tao sa mundo, siya pa? Si M.V. Almazan, na kanina'y puno ng otoridad, ay biglang naging isang amang nagmamakaawa. Anak, let me explain. Pero pinutol siya ni Irvin, hindi inaalis ang masamang tingin sa akin. Tiningnan niya ako mula sa aking magulong buhok hanggang sa cast sa aking paa. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngising walang kagalakan, puro pang-aalipusta. Hindi ko kailangan ng yaya, mariin niyang sabi, at ang bawat salita ay parang sampal. Lalo na ikaw. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas. Lalo na ikaw. Para bang ako ang pinakamasamang pagpipilian. Para bang ang presensya ko ay isang insulto. Bumalik lahat. Ang sakit, ang kahihiyan. Isang pinto sa nakaraan ang biglang bumukas, at hinila ako nito pabalik sa isang hapong ayoko nang maalala. Brianna, mag-usap tayo. High school pa lang kami noon. Nasa likod kami ng Githe, sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan madalas kaming magkita. Si Irvin, ang star player ng basketball team, ang paborito ng lahat. At ako, ang simpleng babaeng hindi makapaniwala na pinapansin niya. Bakit, Irvin? May problema ba? Tanong ko, ang puso ko'y puno ng kaba. Hawak ko pa ang 2 bote ng Gatorade, handa sanang ibigay sa kanya pagkatapos ng practice. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin siya sa malayo, sa mga kaklase naming nagtatawanan. Hindi na to pwede, sabi niya, malamig ang boses. Anong hindi pwede? Sa wakas, lumingon siya. Ang mga mata niyang dati puno ng pagtingin sa akin ay blanko. Tayo. Itigil na natin to. Bakit?
May nagawa ba akong mali? Nanginginig kong tanong. Ang mga bote ng Gatorade ay nanlalamig sa aking mga kamay. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala kang ginawang mali, Brianna. Sadyang hindi lang tayo bagay. Tiningnan niya ang suot kong maluwag na t-shirt at kupas na pantalon. Masyado kang simple. Masyado kang plain. Kailangan ko ng isang taong mas exciting. Mas nababagay sa akin. Plain. Simple. Hindi nababagay. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ko. Walang luha. Walang sigaw. Tumalikod lang ako at naglakad palayo, iniwan ang Gatorade sa ilalim ng puno. Kinabukasan, pumasok ako sa eskwela na may bagong gupit, maiksing-maiksi, parang sa lalaki. Nagsuot ako ng pinakamaluluwag na damit na nakita ko sa ukay-ukay. Iyon ang simula ng pagiging tomboy ko. Isang panangga. Isang pader na itinayo ko para walang sinumang lalaki ang makapagsabi sa akin ulit na ako'y plain. Brianna? Ang boses ni Emmy Almazan ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napakurap ako at ang imahe ng aroganting high school boy ay napalitan ng isang lalaking wasak na nakaupo sa wheelchair. Ang sakit na nakaraan ay biglang nahaluan ng galit ng kasalukuyan. Pasensya na po, Emmy Almazan, sabi ko, pilit pinatatag ang aking boses. Pero nagbago na po ang isip ko. Hindi ko po matatanggap ang trabaho. Tumalikod ako, handa nang umalis, handa nang tiisin ang hirap kaysa manatili sa silid na ito kasama siya. Mas gugustuhin ko pang mamulot ng basura, kaysa alagaan ang lalaking nagturo sa akin kung paano kamuhian ang sarili ko. Please, pagmamakaawa ni Emmy Almazan, at sa pagkakataong ito, narinig ko ang desperasyon sa kanyang boses. Kailangan kanya. Kailangan ko ng tulong mo. Dad, stop it. Hindi ko siya kailangan, sigaw ni Irvin mula sa likod ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. At kung kailangan ko man ng tulong, ayokong manggaling sa kanya. Ang bawat salita niya ay nagpapakulo sa dugo ko. Humarap akong muli sa kanila, hindi na ako basta-basta urong. Humarap akong muli sa kanila, hindi para magmakaawa, kundi para lumaban. Tumingin ako diretso sa mga mata ni Irvin, ang parehong mga matang minsan kong sinubukang basahin pero laging mailap. Ngayon, wala na akong balak basahin pa. Ang gusto ko lang ay ipamukha sa kanya na hindi na ako ang dating Brianna na kaya niyang tapak-tapakan. Wala akong pakialam kung kailangan mo ako o hindi, sabi ko, ang bawat salita ay matigas at may diin. Ang sabi ng tatay mo, kailangan niya ng tulong. At ako, kailangan ko ng trabaho. Pera ang usapan dito, Irvin. Hindi pagkakaibigan. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Irvin pagkagulat. Siguro, hindi niya inaasahan na sasagot ako. Siguro, inaasahan niyang iiyak ako at tatakbo palabas, tulad ng ginawa ko 10 taon na ang nakalipas. Pero nagkamali siya. Kinuyom ko ang aking mga kamao sa gilid. Ang sakit sa binti ko ay parang nawala, napalitan ng determinasyon. Para sa nanay ko, para sa kapatid ko, titiisin kita. Kaya kung ayaw mo sa presensya ko, problema mo na yan. Magtiis ka rin. Bumaling ako kay Emmy Almazan na nakatayo lang at pinapanood ang tensyon sa pagitan namin. Tinatanggap ko na po ang trabaho. Kailan po ako magsisimula? Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Emmy Almazan, kahit nahalata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Salamat, Ija. Maraming salamat. Pwede ka na bang magsimula bukas? Ihahatid na kita sa inyo ngayon para makapag-ayos ka ng gamit. Tumango ako, hindi na muling tumingin kay Irvin. Ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa likod ko, isang titig na malamig at puno ng babala. Alam ko, sa sandaling iyon, na ang tinanggap ko ay hindi lang isang trabaho. Isa itong digmaan. Kinabukasan, dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at gamit, muli akong tumuntong sa mansyon ng mga Almazan. Kung ang kotse nila ay malaking sampal na sa akin, ang bahay nila ay isang buong suntok sa nag-iisa sa gitna ng isang malawak at tahimik na karagatan. Ito ang magiging kwarto mo, Brianna, sabi ni Emmy Almazan, binuksan ang isang pinto malapit sa kusina. Isang simpleng silid, pero mas malaki pa sa kwarto namin ni nanay. May sarili itong kama, aparador at maliit na bintana. Ang kwarto ni Irvin ay nasa 2nd palapag.
May elevator sa gilid para mas madali siyang makababa. Tumango lang ako, nililibot ng tingin ang paligid. Ang lahat ay napakalinis, napakatahimik. Kabaliktaran ng bahay namin kung saan ang ingay ni Junior at ang tunog ng lumang electric fan ang laging musika. Ang mga tungkulin mo ay simple lang naman, paliwanag ni MV Almazan habang naglalakad kami pabalik sa sala. Ipaghanda mo siya ng pagkain 3 beses sa isang araw. Siguraduhin mong naiinom niya ang mga gamot niya sa tamang oras. At samahan mo lang siya. Ayaw niyang mag-isa, pero ayaw rin niyang aminin. May lungkot sa boses ng matanda. Isang lungkot na tipikal sa isang magulang na nasasaktan para sa kanyang anak. Kailangan kong pumasok sa opisina. Dati, may private nurse siya, pero lahat sila, pinaalis niya. Sana lang sana sa'yo, maging iba. Pinatong niya ang kamay sa balikat ko. Pagpasensyahan mo na ang ugali niya, Ija. Hindi siya dating ganyan. Gusto kong sumagot. Alam ko po. Kilala ko kung sino siya dati. Isang mayabang na lalaking nanakit sa akin. Ngayon, isa siyang malungkot na lalaking nananakit pa rin. Pero pinili kong manahimik. Nang makaalis si MV Almazan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Tumingala ako sa hagdanan na papunta sa 2nd palapag. Nandoon siya. Nag-iisip kung paano ako pahihirapan. Nagpunta ako sa kusina para magsimula. Ang unang atas sa aking isip, tanghalian. Binuksan ko ang isang state-of-the-art na refrigerator na puno ng mga pagkaing hindi ko alam kung paano lutuin. Mga imported na keso, mga gulay na hindi ko pa nakikita, mga karne na nakabalot sa plastic na may mga etiketang banyaga. Napabuntong hininga ako. Sa gitna ng lahat ng ito, nakakita ako ng isang bagay na pamilyar, manok at sayote. Tinola. Ang paboritong pagkain ni nanay. Isang pagkain na nagpapaalala sa akin ng tahanan. Iyon na lang ang lulutuin ko. Kahit sa ganitong paraan man lang, makaramdam ako ng konting normalidad. Habang naghihiwa ako ng luya at sibuyas sa malawak na granite countertop, hindi ko maiwasang isipin ang pagkakaiba ng buhay namin. Ang kusina nila, mas malaki pa sa buong sala namin. Ang mga gamit nila, pangmayaman talaga. At ako, heto, isang hamak na tagapagluto, isang bayarang tagapag-alaga para sa lalaking minsang nang maliit sa pagkatao ko. Nang maluto ang tinola, ang amoy nito ay pumuno sa malamig na kusina, nagbibigay ng kaunting init. Inihanda ko ito sa isang tray, isang mangkok ng mainit na sabaw, isang platito ng kanin, at isang baso ng tubig. Dinala ko ito pataas, gamit ang elevator na itinuro ni MV Almazan. Bawat pag-angat ng elevator ay parang pagtaas ng kaba sa dibdib ko. Kumatok ako sa pinto ng kanyang kwarto. Walang sagot. Kumatok ako ulit. Isang sigaw mula sa loob. Binuksan ko ang pinto ng marahan. Brianna po. Dala ko na ang tanghalian mo. Ang kwarto ni Irvin ay madilim. Nakasara ang makakapal na kortina, tanging isang maliit na lampshade sa gilid ang nagbibigay liwanag. Magulo ang paligid. May mga damit na nakakalat sa sahig, mga libro na nakatumba sa estante. At sa gitna ng lahat, nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakaharap sa isang malaking TV na nakamute. Hindi niya ako tiningnan. Ilapag mo lang dyan at umalis ka na. Lumapit ako at maingat na inilapag ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Ang amoy ng tinola ay tila hindi nababagay sa malamig na hangin ng kanyang silid. Kumain ka na habang mainit pa, sabi ko, sinusubukang maging propesyonal. Doon siya lumingon. Tiningnan niya ang tray, pagkatapos ay ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pang-iinis. Ano to? Tinola, sagot ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Tinola? Seriously? Pagkain ng mahirap yan. Sa tingin mo kakainin ko yan? Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Iyan lang ang pamilyar sa akin sa kusina niyo. Kung ayaw mo, pwede naman akong magluto ng iba. Wag na, putol niya sa akin. Wala akong ganang kumain. Pero kailangan mong uminom ng gamot pagkatapos, git ko. Sabi ng tatay mo. Wala akong pakialam sa sinabi ni Dad, tumaas ang boses niya. At lalong wala akong pakialam sa sasabihin mo. Sino ka ba? Isa ka lang bayarang katulong na pinulot sa kalsada. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok.
Trabaho ko to, Irvin. At parte ng trabaho ko na siguraduhin kumakain ka. Trabaho. Muli siyang tumawa, isang tunog na masakit sa tainga. Gusto mong malaman kung ano talaga ang trabaho mo? Ang trabaho mo ay manahimik sa isang sulok at huwag magpakita sa akin. Entiendes? Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang mga salitang gusto kong isagot. Hindi. Hindi ako papatalo. Kumain ka na, pag-ulit ko, mas mahinahon pero mas mariin. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Pagkatapos, ang tingin niya ay bumalik sa tray ng pagkain. Akala ko, susuko na siya. Akala ko, kakain na siya kahit napipilitan. Pero sa isang mabilis at marahas na kilos, hinawi niya ang mesa. Tumalsik ang tray. Ang mangkok ay lumipad at bumagsak sa sahig, nabasag at kumalat ang laman. Ang kanin ay sumabog. Ang baso ay nagpagulong-gulong bago ito tuluyang mabasag malapit sa aking mga paa. Ang mainit na sabaw ng tinola ay dumaloy sa mamahaling carpet, kasama ang mga piraso ng manok at sayote. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan na sumunod. Nakatayo lang ako roon, tulala, nakatingin sa gulo sa sahig. Ang amoy ng tinola, ang amoy ng tahanan, ngayon ay amoy ng kabiguan at kahihiyan. Itinaas ko ang aking paningin at sinalubong ang mga mata ni Irvin. Puno iyon ng tagumpay, isang masamang kagalakan sa pagpapahirap sa akin. Sinabi ko nang ayoko sa'yo dito, sabi niya, ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Umalis ka na. Bago pa may mas masamang mangyari sa'yo. Isang matagumpay na katahimikan. Iyon ang naramdaman ko habang pinapanood kong kumalat ang sabaw ng tinola sa sahig. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay musika sa aking tainga, isang deklarasyon ng aking kapangyarihan sa loob ng kwartong ito, sa loob ng impyernong ito. Inaasahan kong iiyak siya. O sisigaw. O magsusumbong kay Dad. Iyon ang ginawa ng lahat ng naunang nurse. Ngunit si Brianna, hindi. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa gulo na gawa ko. Walang luha. Walang takot. Tanging isang blankong ekspresyon na hindi ko mabasa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang yumuko. Walang imik, sinimulan niyang pulutin ang malalaking piraso ng basag na mangkok. Ang bawat kilos niya ay kalmado, na para bang sanay na siyang maglinis ng kalat ng iba. At ang kalmadong iyon, mas lalo akong ininis. Ano nang ginagawa mo? Tanong ko, ang iritasyon ay bumabalik sa boses ko. Iwanan mo na iyan. May tagalinis kami. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagpulot, inilalagay ang mga bubog sa ibabaw ng tray. Nang damputin niya ang isang partikular na matalas na piraso, hindi sinasadyang nahiwa nito ang kanyang palad. Aray, mahina niyang sabi, halos pabulong. Isang munting butil ng dugo ang lumitaw sa kanyang balat, at kasunod nito, dumaloy ito pababa. Sa isang iglap, isang kakaibang damdamin ang kumurot sa akin. Inis? Hindi. Pag-aalala? Impossible. Pero hindi ko mayalis ang tingin ko sa dugong iyon, isang patunay ng sakit na, sa hindi direktang paraan, ay ako ang may kagagawan. Tanga, bulong ko, pero hindi ko alam kung para sa kanya ba o para sa sarili ko. Sabi ng iwanan mo na iyan. Tumayo siya, hawak ang kanyang sugatang kamay. Sa wakas, tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata walang galit. Walang panunumbat. Nakita ko lang doon ang isang matatag na pagtanggap sa sitwasyon. Parte to ng trabaho ko, sabi niya. Ang alagaan ka. At kasama doon ang paglilinis ng mga kalat mo. Ang mga salita niya ay tumagos. Mga kalat mo. Hindi lang ang nabasag na pinggan ang tinutukoy niya. Alam ko. Pumunta siya sa banyo ng kwarto ko para hugasan ang kanyang sugat. Naiwan akong mag-isa kasama ang amoy ng tinola at ang pakiramdam ng pagkatalo, kahit na ako ang nanalo sa aming paligsahan ng pasensya. Hindi ko alam bakit, pero sinundan ko siya. Iginulong ko ang aking wheelchair hanggang sa pintuan ng banyo. Nakita ko siyang nakayuko sa lababo, pinapatakan ng tubig ang kanyang hiwa. May first aid kit dyan sa kabinet, sabi ko, ang boses ko'y mas mahina na kaysa kanina. Hindi ko alam bakit ko sinabi iyon. Dapat ay hinayaan ko siya. Dapat ay bumalik na ako sa panonood ng Z. Lumingon siya, bahagyang nagulat na nandoon ako. Binuksan niya ang kabinet, kumuha ng bulak at betadine.
Habang ginagamot niya ang sarili, napansin kong nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot. Dahil sa pagpipigil. Nang matapos siya, hindi siya umalis. Sa halip, kumuha siya ng basahan at timba at bumalik sa gulo sa sahig. Lumuhod siya at sinimulang punasan ang mansa sa carpet. Ang bawat kilos niya ay maingat, deliberate. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan namin, tanging ang tunog lang ng basahan sa sahig ang maririnig. Pinanood ko siya. Pinanood ko kung paano niya tiisin ang lahat, ang cast sa kanyang paa, ang sugat sa kanyang kamay, ang masamang ugali ko. Sino ba tong babaeng to? Ang Brianna na kilala ko noon ay isang tahimik na babaeng laging nakayuko. Ang isang to, nakatayo ng tuwid kahit nakaluhod. Hindi ko namalayan, ang tingin ko ay napunta sa mukha niya. Ang kanyang buhok, na nakatali sa isang magulong ponytail, ay may ilang hibla na nalaglag sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na nakatuon sa ginagawa, ay seryoso. May kakaibang ganda sa kanyang determinasyon. Isang gandang hindi ko napansin noon. Siguro naramdaman niya ang titig ko. Big! Lasyang tumingala at sa isang iglap nagtama ang aming mga mata. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag. Ang inis na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang bagay na pamilyar pero matagal nang nawala. Sa mata niya, wala akong nakitang galit. Ang nakita ko ay pagod pero hindi pagsuko. At sa ilang segundong pagtititigan na iyon, parang nakita niya ang isang bagay sa akin, isang bagay na nasa likod ng pader ng galit na itinayo ko. Mabilis akong umiwas ng tingin tila napaso. Bibilisan mo na yan. Ang baho, sabi ko, sinusubukang bawiin ang kontrol, pero ang boses ko ay nagtaksil sa akin. Naging utal. Tumango lang siya at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit ang sandaling iyon, ang pagtatama ng aming mga mata, ay nanatili sa hangin. Isang hindi inaasahang kislap sa madilim kong mundo. Nang matapos siyang maglinis, tumayo siya, dala-dala ang timba. Habang papalakad siya palabas, hindi sinasadya, napatingin siya sa ibabang bahagi ng aking katawan. Sa espasyo kung saan dapat naroon ang aking kanang binti. Sa prosthetic leg na nakasandal sa gilid ng aking kama. Isang segundo lang iyon, pero para sa akin, iyon ay isang buong oras ng panghusga. Ano ang tinitingin-tingin sigaw ko, ang galit ko'y bumalik na parang isang dambuhalang alon. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Ang tingin ng awa. Ang tingin ng pagdududa. Ang tingin na nagsasabing kakaiba. Ako, kulang pi ako. Huwag na huwag mong titingnan yan. Natigilan si Brianna, gulat sa bigla kong pagsabog. Ibinaba niya ang timba at muling humarap sa akin. Pero sa halip na matakot o humingi ng tawad, nakita ko ang isang bagay na mas lalo kong hindi inaasahan sa kanyang mga mata, pag-unawa. Hindi ako naaawa, sabi niya, kalmado ang boses pero may bigat. Naiintindihan lang kita. Naiintindihan? Napatawa ako ng mapakla. Paano mo ako maiintindihan? Alam mo ba kung anong pakiramdam ng gumising isang araw na hindi mo na kayang tumakbo? O kahit tumayo man lang mag-isa? Alam mo ba kung anong pakiramdam na tingnan ng lahat na parang isa kang basag na salamin? Lumapit siya. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Hanggang sa nasa harapan ko na siya. Hindi siya natatakot sa galit ko. Hindi, mahina niyang sagot. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng mawala ng paa. Huminga siya ng malalim. Pero alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Alam ko ang pakiramdam na maging mag-isa. At alam ko kung anong pakiramdam na tingnan ng iba na para bang hindi ka sapat. Tumagos ang mga salita niya. Parang binuksan niya ang isang pinto sa kaluluwa ko na matagal ko nang isinara at nilagyan ng kandado. Ang galit ko ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang pagkalitong nakakapanghina. Paano niya nalaman? Hindi na ako nakasagot. Tinalikuran ko siya at iginulong ang aking wheelchair papunta sa bintana, tinitingnan ang hardin sa labas na hindi ko naman talaga nakikita. Narinig ko ang kanyang mga yabag palayo, ang pagsara ng pinto, at muli, naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang boses niya, umuulit-ulit sa isip ko. Naiintindihan lang kita. Lumipas ang mga sumunod na araw sa isang tensyonadong rutina. Magluluto siya. Ihahain niya ang pagkain sa akin.
Hindi ako iimik. Kakainin ko ito na walang reklamo, pero hindi ko rin siya pasasalamatan. Pipilitin niya akong inumin ang gamot ko. Susunod ako, pero padabog. Ang bahay ay naging isang silent battlefield. Isang hapon, kailangan kong maligo. Ito ang pinakaayaw kong parte ng araw. Ang banyo, na dati isang pribadong lugar, ay naging isang lugar ng kapahamakan. Madulas. Mahirap kumilos. At kailangan kong tanggalin ang aking prosthetic leg, ang literal at simbolikong pag-amin sa aking kapansanan. Karaniwan, tinatawagan ko si Dad para tulungan ako, o ang dati kong nurse. Pero ngayon, si Brianna ang nandito. At mas gugustuhin ko pang hindi maligo kaysa humingi ng tulong sa kanya. Sinubukan kong mag-isa. Nag-transfer ako mula sa wheelchair papunta sa shower chair. Maayos naman sa simula. Pero nang patayo na ako para abutin ang sabon, nawalan ako ng balanse. Ang isa kong paa ay dumula sa basang sahig. Napahawak ako sa grab bar, pero hindi sapat. Ang katawan ko ay nagsimulang bumagsak patagilid. Napapikit ako, hinihintay ang sakit ng pagbagsak. Pero hindi iyon dumating. Sa halip, naramdaman ko ang dalawang braso na pumulupot sa aking katawan. Dalawang payat pero matatag na braso na sumalo sa akin bago pa ako tumama sa sahig. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang mukha ni Brianna ang nakita ko, ilang pulgada lang ang layo sa akin. Basang-basa na rin siya dahil sa shower. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang hininga, mainit sa aking balat. Irvin, okay ka lang? Tanong niya, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa akin, ang bigat ng kanyang mga kamay na nakahawak sa aking baywang. Ang amoy niya, amoy ng sabon at ng banayad na shampoo, ay biglang pumuno sa aking mga sentido. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Ang oras ay parang tumigil. Ang tunog ng tumutulong tubig mula sa shower ang tanging maririnig. Sa mga mata niya, wala akong nakitang awa. Ang nakita ko ay purong pag-aalala para sa akin. Hindi para sa pasyente, kundi para sa tao. At ang puso kong akala ko'y matagal nang tumigil sa pagtibok para sa kahit sino, ay biglang kumabog. Mabilis. Malakas. Isang ritmong halos nakalimutan ko na. Salamat, iyon lang ang nagawa kong sabihin, isang pabulong na salita na kinain ng ingay ng tubig. Dahan-dahan niya akong tinulungang makaupo pabalik sa shower chair. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa aking mga balikat ng ilang sandali, na para bang sinisigurado niyang hindi na ako muling babagsak. Sa susunod, sabi niya, ang boses niya ay mahina pa rin. Tumawag ka. Hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa. Hindi na ako sumagot. Umatras siya at kumuha ng tuwalya, iniabot sa akin. Pagkatapos, lumabas siya ng banyo, isinara ang pinto ng marahan, at iniwan akong mag-isa sa aking pagkalito at sa hindi maipaliwanag na pagtibok ng aking puso. Habang pinupunasan ko ang aking sarili, napatingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi isang sirang lalaki. Ang nakita ko ay isang taong sinalo. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Ang insidente sa banyo ay nag-iwan ng isang bagay na hindi nakikita sa pagitan namin ni Irvin, isang hindi sinasadyang pag-amin na kailangan namin ang isa't isa, sa paraang hindi namin gustong aminin. Hindi na siya kasing sungit ng dati. Tumigil na siya sa pagtatapon ng pagkain, at paminsan-minsan, kapag naghahain ako, may pabulong na isalamat di akong naririnig. Maliliit na bagay, pero sa mundong binuo namin sa loob ng mansyon, ang mga iyon ay parang malalaking lindol. Ngunit sa likod ng unti-unting paglambot ng kanyang panlabas na anyo, mayroon pa ring isang pader na hindi ko mapasok. May mga gabi, kapag dumadaan ako sa tapat ng kanyang kwarto, naririnig ko ang mahinang tunog ng zi, pero alam kong hindi siya nanonood. Nandoon lang siya, sa dilim, tahimik na nakikipaglaban sa mga demonyong siya lang ang nakakakita. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa hardin, narinig ko ang pagdating ng sasakyan. Bumaba mula rito si Iggy Almazan, kasama ang isang lalaking pamilyar sa akin, si Iggy Reyes, ang doktor ni Irvin sa ospital. Nag-uusap sila habang papasok ng bahay, at ang kanilang mga boses ay seryoso. Eric, kailangan nating pag-usapan ang dosage ng kanyang antidepressants, sabi ni Iggy Reyes.
Napapansin kong hindi pa rin gaanong umuunlad ang kanyang kondisyon. Napatigil ako sa pagdidilig, nagtago sa likod ng isang malaking paso. Antidepressants. Depression. Ang alam ko lang ay tungkol sa aksidente sa kanyang paa. Hindi ko alam na may mas malalim pa pala. Alam ko, Dossie, sagot ni M.E. Almazan, ang boses niya ay puno ng pagod at pagsisisi. Hindi ko na alam ang gagawin. Simula nang iwan siya ni Janela at pagkatapos ay maaksidente, parang nawalan na siya ng ganang mabuhay. He blames himself for everything. Pero ang totoo, ako ang may kasalanan. Ako ang may pinakamalaking kasalanan. Janela. Ang pangalang iyon ay parang isang matunog na kampana sa aking isipan. Siya ang babaeng ipinalit sa akin ni Irvin noon. Ang babaeng exciting kiat na babagay sa kanya. Pumasok sila sa loob at sinundan ko sila, maingat na hindi gumagawa ng ingay. Sumilip ako mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Sinubukan ko ng lahat, Dossie, patuloy ni M.E. Almazan. Pero ang sugat niya, hindi lang sa paa. Nasa puso. Nasa isip. At ang pinakamasakit, ang pinanggagalingan ng lahat ng ito ay isang babae mula sa nakaraan niya. Isang babaeng bigla na lang niyang itinaboy. Si Brianna. Napatakip ako sa aking bibig. Ako. Paanong naging ako ang dahilan? Lagi niyang sinasabi sa akin, pag-amin ni M.E. Almazan, habang naupo ng mabigat sa isang silya, na noong high school, may isang babae siyang totoong minahal. Simple lang daw. Pero dahil sa pride, dahil sa takot na pagtawanan ng mga kaibigan, pinalayo niya. Sinaktan niya. Pagkatapos niyon, hindi na raw siya naging tunay na masaya. Si Janela, ang lahat ng sumunod ay panakip-butas lang. At nang iwan din siya ni Janela, doon na nagsimulang bumagsak ang lahat. Para bang karmato sa ginawa niya noon. Ang mga salita ni M.E. Almazan ay parang mga martilyong pumupukpok sa dibdib ko. Bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na hindi ko alam na umiiral. Ang galit na inipon ko sa loob ng 10 taon ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang pag-alis niya sa akin noon hindi pala dahil sa hindi ako sapat. Kundi dahil sa takot siya. Dahil sa pride. Ang lalaking kinamuhian ko sa loob ng isang dekada ay hindi pala isang halimaw. Isa lang siyang duwag. Hindi ko na kinayang makinig pa. Dahan-dahan akong umatras at tumakbo pabalik sa aking kwarto. Isinara ko ang pinto at sumandal dito, ang puso ko'y tumitibok ng sobrang bilis. Ang lahat ng aking paniniwala ay gumuho. Ang kwento na binuo ko sa aking isipan, na ako ang biktima at siya ang kontrabida, ay biglang nagkaroon ng bagong kabanata. Isang kabanata kung saan pareho pala kaming talunan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga narinig ko ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang depresyon ni Irvin, ang pangalang Janela, at ang katotohanang ako ang multo sa kanyang nakaraan. Napagdesisyonan kong umakyat. Dahan-dahan para hindi makalikha ng ingay. Nang nasa tapat na ako ng kanyang pinto, narinig ko siyang nagsasalita. Hindi sa telepono. Para siyang nakikipag-usap sa hangin. Akala ko ako ang malakas noon pero ako pala ang duwag, sabi niya sa dilim, ang boses niya ay basag at puno ng sakit. Isang salita lang sana. Isang sorry lang. Pero hindi ko nagawa. Hinayaan kitang umalis, hinayaan kong isipin mong wala kang halaga. Look at me now. Ito ang parusa ko. Ang mabuhay sa isang mundong ako mismo ang sumira. Narinig ko ang isang mahinang kalabog na parang may ibinato siya. Pagkatapos katahimikan. Ang puso ko ay nadurog. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Ang lalaking nasa loob ng kwartong iyon ay hindi ang mayabang na Irvin na kilala ko. Isa siyang lalaking biktima ng sarili niyang mga pagkakamali. Bumalik ako sa aking kwarto, at sa ilalim ng aking kama, hinanap ko ang isang maliit na kahon na 10 taon ko nang hindi binubuksan. Ang kahon ng mga alaala na sinubukan kong kalimutan. Sa loob nito, sa ilalim ng mga luma at kupas na liham, nandoon ito. Isang simpleng singsing na gawa sa silver. May maliit itong ukit ng araw sa gitna. Bigay niya sa akin noong ika-3 buwan namin. Para kang araw, Brianna, sabi niya noon habang isinusuot ito sa daliri ko. Kahit anong dilim ng paligid, binibigyan mo ako ng liwanag.
Nang maghiwalay kami, tinanggal ko ito at itinapon sa ilalim ng puno ng mangga kung saan niya ako iniwan. Pero kinagabihan, hindi ako nakatiis. Binalikan ko ito. Kinuha ko sa putikan at itinago. Isang paalala, hindi ng pag-ibig, kundi ng sakit. Ngayon, habang hawak ko ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang simbolo ng sakit. Isa na itong simbolo ng isang nakaraang hindi pala tapos. Isang simbolo ng pagsisisi, hindi lang niya, kundi pati na rin ako. Pagsisisi na hinayaan kong kainin ako ng galit sa loob ng maraming taon. Naiyak ako. Tahimik na mga luhang dumaloy sa aking pisngi. Umiyak ako para sa high school girl na nawala ng tiwala sa sarili. Umiyak ako para sa lalaking nawala sa kadiliman dahil sa kanyang pride. At umiyak ako para sa aming dalawa na pinaglaruan ng tadhana sa isang napakasakit na paraan. Nang tumahan ako, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyong hindi ko alam kung tama o mali, pero ito ang sinisigaw ng puso ko. Dala ang singsing, muli akong umakyat. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Tulog na siya sa kanyang wheelchair, ang ulo niya ay nakasandal sa gilid. Ang mukha niya, na laging puno ng tensyon, ay payapa sa pagtulog. Mukha siyang bata. Mukha siyang nasasaktan. Lumapit ako, maingat na hindi makagawa ng ingay. Sa maliit na mesa sa tabi niya, may isang maliit na picture frame na nakatayo. Isang lumang litrato namin noong high school, nakangiti, walang kamalay-malay sa sakit na darating. Kinuha ko ang singsing. Hinanap ko ang isang lugar kung saan niya ito makikita paggising niya. Ibinuka ko ang isa sa mga libro sa kanyang mesa at maingat na isinabit ang singsing sa isang pulang ribbon na nagsisilbing bookmark. Isang maliit na sinag ng araw sa gitna ng madilim na pahina. Bago ako umalis, hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong inayos ang kumot na nahulog mula sa kanya at ikinumot ito sa kanya. Ang mga daliri ko ay bahagyang dumampi sa kanyang balikat. Mainit. Tutu. Umalis ako sa kanyang kwarto, iniwan ang isang piraso ng nakaraan sa pag-asang maaari itong maging susi para sa aming hinaharap. Habang nagsasara ang pinto, alam kong may nagbago na. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Nagising ako sa isang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Gabi na naman. O umaga na ba? Sa loob ng kwartong ito, ang oras ay walang kahulugan. Pare-pareho lang ang dilim. Pare-pareho lang ang bigat. Iginilid ko ang kumot na nakabalot sa akin. Teka. Hindi ako nagkumot bago ako nakatulog. Ang huli kong naaalala ay ang pagbato ko ng isang libro sa pader at ang pag-idlip sa aking wheelchair. Napatingin ako sa paligid. May kakaiba. May nagbago. Binuksan ko ang lampshade at ang malambot na ilaw nito ay tumama sa librong nakabukas sa aking mesa. Isang pulang ribbon. At nakasabit dito. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig kong inabot ito. Isang simpleng singsing na silver. May ukit ng araw sa gitna. Ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Ang singsing na akala ko ay tuluyan ng nilamon ng lupa sa ilalim ng puno ng mangga. Paano? Ang lahat ng hangin sa kwarto ay parang nawala. Hinawakan ko ang singsing, ang malamig na metal nito ay nagbigay ng init sa aking palad. Parang hinawakan ko ang isang piraso ng nakaraan, isang multo na bumalik para singilin ako. Siya. Si Brianna. Siya lang ang posibleng naglagay nito rito. Pero bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya, noon at ngayon, bakit niya ibabalik ito? Ano ang ibig sabihin nito? Pagpapatawad? O isang masakit na paalala ng aking pinakamalaking pagkakamali? Ang mga tanong ay bumaha sa aking isipan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bigat sa aking dibdib ay hindi dahil sa depression. Ito ay dahil sa isang emosyong mas matindi pa, pag-asa. Isang maliit, delikadong pag-asa na baka hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, ang hangin sa pagitan namin ni Brianna ay nagbago. Ang dating tensyonadong katahimikan ay napalitan ng isang nag-aalangang espasyo. Kapag naghahain siya ng pagkain, hindi na lang sa pagkain ako nakatingin, kundi sa kanya. Pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya, naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Pero wala siyang sinasabi tungkol sa singsing. Kumikilos siya na parang walang nangyari. Ang pagbabago ay hindi lang sa akin.
Napansin kong mas madalas na siyang umiti, lalo na kapag kausap niya sa telepono ang kapatid niya. Ang mga simpleng ngiting iyon ay parang sikat ng araw na sumisilip sa madilim kong bintana. At sa bawat ngiti niya, may kung anong kumikirot sa puso ko, isang halo ng saya at inggit. Saya dahil nakikita ko siyang masaya. Inggit dahil hindi ako ang dahilan. Unti-unti ang mga pader na itinayo ko ay nagsimulang gumuho. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga libro sa aking estante, tinanong ko siya. Bakit mo binalik? Tanong ko, ang boses ko'y halos pabulong. Hawak ko ang singsing sa aking kamay. Huminto siya sa kanyang ginagawa, nakatalikod pa rin sa akin. Dahil hindi na dyan ang lugar niya, sagot niya. Hindi na sa ilalim ng puno. Hindi na sa kahon ng mga lumang alaala. Saan ang lugar niya? Humarap siya at ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ko alam. Siguro sa isang lugar kung saan hindi na siya simbolo ng sakit. Pagkatapos noon, wala na kaming pinag-usapan tungkol doon. Pero sapat na iyon. Ang mga salita niyang iyon ay isang paanyaya, isang pagkakataon para baguhin ang kahulugan ng nakaraan. Ang digmaan sa pagitan namin ay naging isang mahirap na tigil putukan. Ang mga dati kong patutsada ay napalitan ng mga tanong. Kumain ka na ba? Okay lang ba ang paa mo? Mga simpleng tanong na may daladalang bigat ng mga bagay na hindi namin masabi. At sumasagot siya. Okay lang. Mamaya na. Mga simpleng sagot na may pahiwatig ng pagtanggap. Hindi ko na siya kayang itulak palayo. Sa katunayan, hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa umaga. Ang amoy ng niluluto niyang kape. Ang paraan ng pagtawa niya kapag may nakakatawa siyang nababasa. Siya ang naging araw sa madilim kong mundo, tulad ng sinabi ko sa kanya noon. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Blackout. Isang malakas na kulog ang yumanig sa bahay, at kasabay nito, isang mahinang sigaw ang narinig ko mula sa ibaba. Brianna, tawag ko. Walang sagot. Ang kadiliman ay biglang naging nakakatakot. Binuhat ako ng adrenaline. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para makalipat mula sa kama papunta sa aking wheelchair. Hindi ko na ininda ang sakit o hirap. Ang tanging nasa isip ko ay siya. Iginulong ko ang aking upuan palabas ng kwarto, gamit ang cellphone ko bilang flashlight. Brianna! Dito ako, isang boses mula sa hagdanan. Nakita ko ang isang munting liwanag na papalapit. Siya, hawak ang isang kandilang nanginginig. Ang liwanag ng apoy ay naglaro sa kanyang mukha, nagbibigay dito ng isang malambot at malaanghel na anyo. Okay ka lang, tanong naming halos sabay. Napangiti kami pareho. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ang una sa loob ng 10 taon. Natakot ako sa kulog, pag-amin niya, bahagyang nahihiya. Bumalik lahat ng alaala noong bata ako, noong binabagyo kami. Umupo siya sa isang baitang ng hagdan, at iginulong ko ang aking wheelchair palapit sa kanya. Sa dilim, sa liwanag lang ng kandila, parang nawala lahat ng harang sa pagitan namin. Walang mayaman, walang mahirap. Walang amo, walang katulong. Walang buo, walang kulang. 2 tao lang na naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Masaya ka pa ba, Ervin? Tanong niya bigla, ang boses niya ay seryoso. Ang tanong na iyon. Ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Tumingin ako sa apoy ng kandila. Hindi ko alam, pag-amin ko. Matagal na mula noong huli kong inisip ang salitang masaya. Huminga ako ng malalim. Pero mas gusto ko pag andito ka. Ang mga salitang iyon ay lumabas na lang. Hindi plinano. Galing sa isang lugar sa puso kong akala ko'y patay na. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na mas maliwanag pa sa kandila. Pag-asa. Pag-unawa. At marahil isang kislap ng dating pagtingin. Akmang may sasabihin pa sana ako, isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Sorry. Patawarin mo ako. Pero bago pa man lumabas ang mga salita sa bibig ko, isang malakas na tunog ang pumutol sa sandali. Ang ugong ng generator. At kasabay nito ang pagbabalik ng mga ilaw. Ang mahika ng dilim ay nawala at kami bumalik sa malupit na liwanag ng realidad.
Kasabay ng pagbabalik ng ilaw, bumukas ang pinto sa ibaba. Pumasok si Dad, basang-basa ng ulan. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. Isang babaeng nakapayong, nakasuot ng mamahaling damit, at may mukhang hindi ko kailanman malilimutan. Irvin, mahal, sabi ng babae, ang boses niya ay matamis pero puno ng lason. I'm back. Si Janela. Tumakbo siya palapit sa akin. Bago pa ako makagalaw o makapagsalita, yumakap siya sa akin ng mahigpit, ang kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa hangin. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leg ko, hinalikan ako sa pisngi, lahat sa harap ni Brianna. Nakatayo lang si Brianna sa hagdanan, hawak pa rin ang kandila na ngayon ay parang wala ng silbi. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay biglang namatay, napalitan ng pagkalito ng sakit. Ang ngiti na namumuo sana sa aming mga labi ay naglaho. Humiwalay si Janela sa pagkakayakap at tumingin sa akin, pagkatapos ay kay Brianna, na para bang isa lang itong kasangkapan sa bahay. Sino siya? Tanong ni Janela, may bahid ng pagtataas ng kilay. Pero hindi niya hinintay ang sagot ko. Muli siyang bumaling sa akin, hinawakan ang aking mukha. Mahal, I missed you so much. Nagkamali ako. Please, patawarin mo na ako. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Nagbago na ako, sabi niya, sapat na para marinig naming tatlo. Pwede ba tayong magsimula ulit? Ang tanong ni Janela ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Pwede ba tayong magsimula ulit? Ang mga salitang iyon ay hindi para sa akin pero ako ang tinamaan. Bawat letra ay parang bubog na tumusok sa puso kong nagsisimula palang maghilom. Nakatayo lang ako sa hagdanan, hawak ang kandila na ngayon ay patay na. Ang init ng apoy ay napalitan ng lamig na gumapang sa buo kong katawan. Pinanood ko silang dalawa, si Janela, nakayakap kay Irvin na parang wala ng bukas, at si Irvin na nakaupo lang, hindi makagalaw, ang mukha ay isang blankong kanvas ng pagkagulat at pagkalito. Ang sandali namin sa dilim, ang muntik ng pag-amin, ang ngiting ibinahagi namin, lahat ay parang isang panaginip na biglang binulabog ng isang malupit na katotohanan. Si Janela ang totoo. Ako lang ang kasama. Ang tagapag-alaga. Janela, anong ginagawa mo dito? Sa wakas, nagsalita si Irvin, ang boses niya ay mahina. Pilit niyang inalis ang mga braso ni Janela sa kanyang lid. Bumalik ako para sa'yo, mahal, sagot ni Janela, ang boses ay malambing. Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry. Dapat, nandito ako sa tabi mo. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa loob ng mansyon ay naging mabigat at siksik. Tumingin sa akin si Irvin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang desperadong pakiusap. Huwag kang umalis. Pero anong karapatan kong manatili? Dahan-dahan akong tumalikod. Ibinaba ko ang kandila sa isang maliit na mesa at nagsimulang maglakad pabalik sa aking kwarto. Hindi ko na kailangang marinig ang susunod na mangyayari. Alam ko na. Ang nakaraan ay laging mas malakas. Brianna, wait, narinig kong tawag ni Irvin. Pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng tensyon. Si Janela, na doon na pala natulog sa guest room, ay umupo sa hapagkainan na para bang siya ang reyna ng bahay. Siya ang nagtimpla ng kape para kay Irvin. Siya ang naglagay ng pagkain sa plato nito. At ako, nakatayo lang sa gilid ng kusina, isang estranghero sa sarili kong trabaho. Irvin, kumusta ka na ba talaga? Tanong ni Janela, hinahawakan ang kamay ni Irvin. Dadating ang physical therapist mo mamaya, di ba? Babantayan kita. Si Irvin ay hindi sumasagot. Ang tingin niya ay nasa akin pero iniiwasan ko ito. Ayokong makita ang awa sa kanyang mga mata. O mas masahol pa ang pag-aalinlangan. Nang araw na iyon, nagdesisyon ako. Kinagabihan, habang nasa kwarto si Irvin kasama si Janela na nagbabasa ng libro para sa kanya, tahimik kong inimpeke ang aking mga gamit. Kinuha ko ang isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat. Ang kamay ko ay nanginginig. Irvin. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang manatili dito at panoorin kang pumili sa pagitan namin. Hindi ko kayang maging second choice. Siguro nga, karma ito. Para sa ating dalawa. 10 taon na ang nakalipas,
ikaw ang nagtulak sa akin palayo. Ngayon, ako naman ang aalis. Hindi dahil galit ako. Aalis ako dahil kailangan kong protektahan ang sarili ko. Ang puso kong minsan mo nang binasag, hindi ko nahahayaang muling mabasag dahil sa'yo. Hindi kita kayang mahalin habang may tanong ako sa aking isipan. At ang tanong na iyon, ayokong malaman ang sagot. Salamat sa lahat. Alagaan mo ang sarili mo. Brianna. Inilapag ko ang sulat sa ibabaw ng kanyang kama, sa tabi ng unan kung saan alam kong makikita niya. Pagkatapos, dahan-dahan akong lumabas ng bahay, dala ang maliit kong bag at ang bigat ng isang pusong sumusuko. Habang naglalakad ako papalayo sa malaking gate ng mansyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang luhang dumaloy sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng paglaya. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Nanay at ni Junior. Ang amoy ng aming maliit na bahay, amoy ng sinaing at ng lumang kahoy, ay parang gamot sa aking pagod na kaluluwa. Ate, bakit ka umuwi? Akala ko ba doon ka na magtatrabaho? Tanong ni Junior, ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Umiti lang ako. Nag-day off ako, bunso. Miss ko na kayo, Sehi. Pagsisinungaling. Ang una sa marami pang kasinungalingan na kailangan kong sabihin. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ulit ng trabaho. Nagtanong-tanong sa mga karinderya, sa mga tindahan. Pero mahirap. At ang perang naipon ko mula sa mga almazan ay unti-unti nang naubos. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod bahay, narinig ko ang sigaw ni Nanay. Brianna! Si Junior! Si Junior, anak! Tumatakbo akong pumasok sa bahay. Nakita ko ang kapatid ko, nakahando sa isasahig, namumutla at nahihirapang huminga. Ang kanyang hika, na matagal nang hindi umaatake ng malubha, ay biglang bumalik. Diyos ko! Dalhin natin siya sa ospital, sigaw ko, natataranta. Binuhat ko siya. Si Nanay ay humahagulgol. Tumatakbo ako palabas ng bahay, sumisigaw ng tulong, naghahanap ng tricycle. Pero sa ganoong oras, bihira ang dumadaan. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom sa aking dibdib. Si Junior, sa aking mga braso, ay unti-unting nanghihina. Tulong! Parang awan niyo na, sigaw ko, ang boses ko'y basag na sa pag-iyak. At sa gitna ng aking desperasyon, isang pamilyar na tunog ang narinig ko. Ang tunog ng isang tricycle na humaharurot. Huminto ito sa tapat namin. Ang driver. Irvin. Bumaba siya mula sa tricycle, inaalalayan ng driver. Ang isang paa niya ay hirap na hirap, pero ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Nakita niya si Junior sa aking mga bisig. Sakay na, sigaw niya, hindi na nagpaliwanag kung paano niya kami nahanap. Mabilis kaming isinakay ng driver. Habang bumibiyahe kami papuntang ospital, hawak ni Irvin ang kamay ni Junior. Laban lang, bata. Nandito na si Kuya, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sa emergency room, ang lahat ay naganap ng mabilis. Inasikaso agad ng mga nurse si Junior. Naiwan kami ni Irvin sa labas, sa waiting area. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng aming mga puso at ang aming mabibigat na paghinga. Paano mo nalaman, tanong ko, hindi makatingin sa kanya. Nang mabasa ko ang sulat mo, umalis ako. Nagtanong-tanong ako sa barangay nyo, sagot niya. Nakita ako ng tricycle driver na ito. Sinabi kong hahanapin kita. Sakto, papunta na siya rito nang makita kayo. Si Janela ni. Wala na siya, putol niya sa akin. Pinaalis ko na siya noong gabing umalis ka. Brianna, ako ang pumili. At ikaw ang pinili ko. Noon pa man. Tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. Ang hirap na dinanas niya para lang makarating dito. Ang sakit sa kanyang paa na tiniis niya para sa amin. Napagtanto ko sa sandaling iyon, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salita o pangako. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nauna o kung sino ang bumalik. Ang pag-ibig ay nasusukat sa gawa. Sa sakripisyo. Sa pagiging nandyan sa mga panahong pinakakailangan ka. Lumabas ang doktor. Okay na po ang bata. Kailangan lang niyang ma-admit para maobserbahan.
Nakahinga ako ng maluwag. Pero kasunod nito ang isa pang problema. Ang bayarin. Akmang magsasalita ako, pero inunahan ako ni Irvin. Kinausap niya ang nurse sa counter, inilabas ang kanyang card, at inasikaso ang lahat. Pagkatapos, bumalik siya sa tabi ko. Umupo siya, napabuntong hininga sa pagod. Nakapikit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang lahat ng tapang at lakas na ipinakita niya kanina ay nawala, napalitan ng isang pagiging vulnerable. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan, inabot ko ang kanyang kamay. Ang kamay na minsang nagtulak sa akin palayo. Ang kamay na minsan kong kinamuhian. Ang kamay na sumagip sa buhay ng kapatid ko. Naramdaman niya ang aking paghawak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Pagkatapos, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking kamay. Walang salitang namutawi. Ngunit sa pagkakahawak na iyon ng aming mga kamay, sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, naintindihan na namin ang lahat. Ang paggaling ni Junior ay naging simula rin ng aming paggaling. Pagkalabas niya ng ospital, hindi na bumalik si Brianna sa mansyon bilang tagapag-alaga ko. Sa halip, ako ang laging bumibisita sa kanila sa Girgis. Dalit Norte. Ang itim na sedan ay naging pamilyar na tanawin na sa kanilang iskinita. Ang mga kapitbahay na dati usisero ay naging mga kaibigan na bumabati sa akin. Natutunan kong kumain ng isaw at Betamax mula sa nagtitinda sa kanto. Nakipaglaro ako ng text kay Junior sa kanilang munting bakuran. At sa bawat paglubog ng araw, umuuwi ako na may dalang ngiti sa labi at kapayapaan sa puso, mga bagay na akala ko'y hinding-hindi ko na muling mararamdaman. Si Dad sa simula ay nag-alala. Anak, sigurado ka ba dyan? Baka napipilitan ka lang. Umiti lang ako sa kanya. Dad, sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging sigurado. Nakita niya ang katotohanan sa aking mga mata. Isang araw, dumating siya sa bahay nila Brianna, hindi para sunduin ako, kundi para magdala ng isang truck ng groceries. Humarap siya kay Aling Martha, ang nanay ni Brianna, at buong kababaang loob na humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang aking ama, ang makapangyarihang si Eric Almazan, na yumuko sa harap ng iba. At sa sandaling iyon, mas lalo ko siyang nirespeto. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa akin. Sa tulong ni Brianna, nagsimula akong mag-physical therapy ng seryoso. Ang bawat masakit na ehersisyo, ang bawat nakakapagod na hakbang, ay tiniis ko dahil sa kanya. Siya ang aking inspirasyon. Sa bawat pagsubok na pagod na ako, titingnan ko lang siya na naghihintay sa gilid, may dalang tubig at tuwalya, at lahat ng sakit ay nagiging sulit. Isang araw, habang naghahanda sila para sa isang maliit na handaan sa kaarawan ni Aling Martha, isang ideya ang nabuo sa isip ko. Isang ideyang nakakatakot pero tama. Kinausap ko si Junior. Bunso, tulungan mo si Kuya, ha? Saan, Kuya Irvin? May gagawin lang akong importante mamaya. Kailangan ko ng suporta mo. Literal na suporta. Dumating ang gabi. Ang maliit nilang bakuran ay napuno ng ilaw mula sa mga nakasabit na bombilya at ng tawanan ng mga kamag-anak at kaibigan. May isang mahabang mesa sa gitna, puno ng pansit, adobo, at iba pang pagkaing Pinoy. Ang lahat ay simple pero puno ng saya. Ang klase ng sayang hindi kayang bilhin ng pera. Nakaupo ako sa isang silya sa gilid, pinapanood si Brianna habang inaasikaso ang mga bisita. Ang ganda niya. Sa suot niyang simpleng bestida at sa ngiti niyang abot tainga, para siyang isang bituin na bumaba sa lupa para lang sa akin. Ito na. Oras na. Tumingin ako kay Junior. Tumango siya. Inalalayan niya akong tumayo. Iniwan ko ang aking saklay na nakasandal sa silya. Sa tulong ng balikat ni Junior bilang suporta, dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitna, kung nasaan si Brianna. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang prosthetic leg ko ay parang bumibigat. Ang aking tunay na paa ay nanginginig sa bigat. Pero hindi ako huminto. Ang mga mata ko ay nakatuon lang kay Brianna. Huminto ang tawanan. Lahat ng mata ay napunta sa amin. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Brianna. Akala niya siguro ay natumba ako. Irvin, anong ginagawa mo? Umupo ka na, sabi niya, lalapit sana para tulungan ako. Umiling ako. Kaya ko.
Nang nasa harapan na niya ako, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa paligid, kay Aling Martha, kay M. Almazan na kadarating lang, kay Junior, at sa lahat ng taong naging parte ng aming kwento. Pagkatapos, tumingin ako sa mga mata ni Brianna. Ang mga matang minsan kong sinaktan pero ngayon ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit at hirap, ibinaluktot ko ang aking tuhod. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Isang kolektibong igaspi ang narinig ko mula sa mga tao. Si Brianna, napatakip sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, hindi ang lumang singsing na silver, kundi isang bago, simple pero eleganteng singsing na may isang maliit na diamante, isang diamanteng kumikinang na parang araw. Brianna, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig, hindi dahil sa hirap kundi dahil sa emosyon. Alam kong hindi ako perpekto. Alam kong marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali. Sinaktan kita noon at halos sirain ko ang lahat para sa ating dalawa ngayon. Huminga ako ng malalim. Pero tinuruan mo akong bumangon. Tinuruan mo akong maglakad muli, hindi lang gamit ang mga paa ko, kundi gamit ang puso ko. Tinuruan mo akong umasa at magmahal ulit. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Hindi ko maipapangako na hindi na ako magkakamali. Pero maipapangako ko sa iyo na sa bawat araw ng buhay ko, pipiliin kita. Sa bawat paggising, ikaw ang una kong iisipin. Sa bawat pagsubok, ikaw ang magiging lakas ko. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko'y umaapaw. Gusto kitang mahalin kahit hindi buo ang katawan ko. Basta buo ang puso ko para sa iyo. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang pag-iyak, ang pinakamagandang ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi mo kailangang lumakad basta ako ang kasama mo habang buhay, sabi niya, ang boses niya ay basag. Lumuhod din siya sa harapan ko, hindi na alintana ang mga taong nakatingin. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat. Ang pagpapatawad. Ang pagtanggap. Ang pagmamahal. Bulong niya sa aking tainga. Irvin. Yes. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Ang paligid namin ay napuno ng palakpakan at hiyawan. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata si Dad, nagpupunas ng luha, habang tinatapik siya sa balikat ni Aling Martha. Nakita ko si Janela, na hindi ko na malayang nandoon pala sa di kalayuan, tahimik na tumalikod at naglakad palayo, isang anino na tuluyan ng nilamon ng gabi. Humiwalay si Brianna sa pagkakayakap at tinitigan ako. Hinawakan niya ang aking mukha. Ako na ang yayakap sa lahat ng kulang sayo, sabi niya. Ngumiti ako. At ikaw naman, ikaw ang lahat ng buo sa akin. Niyakap niya akong muli, ang ulo niya ay nakasandal sa aking dibdib. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng tibok ng sa akin. Simula pa lang to, bulong niya. Niyakap ko siya pabalik. Sagot ko. Ang simula ng ating habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Brianna at Irvin. Sa lahat ng nagbasa at sumubaybay sa kanilang paglalakbay, mula sa aksidente sa kalsada hanggang sa pangako sa harap ng isa't isa, maraming salamat. Ang bawat kabanata ay isinulat ng may pag-asa na sana'y maramdaman ninyo ang bawat kaba, bawat kirot, bawat kilig, at bawat pagtibok ng puso na naramdaman din nila. Hindi madaling isulat ang isang kwento ng pagbangon, lalo na kung ang sugat ay hindi lang nakikita sa labas, kundi nakatago sa kaibuturan ng puso. Ang istorya ni Brianna at Irvin ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito'y magulo, masakit, at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang makapangyarihang puwersa na kayang maghilom, magpatawad, at magbigay ng panibagong simula. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katatag, kundi sa kung paano ka bumabangon matapos madapa, at kung sino ang mga taong handang sumalo sa iyo sa iyong pagbagsak. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may baon kayong isang aral, na lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin, kahit ano paman ang ating mga kapintasan o pagkukulang. At sana, maging paalala ito na hindi pa huli ang lahat para magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Kung may isang bahagi ng kwento na tumatak sa inyo,
o kung may mensahe kayong gustong ipaabot, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.